Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? I saw that hearing, and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang High Tone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked... No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And Yes. you will call them. Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, as of Representative 2019. Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies relating to... Then why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Grabe, pahiya ng husto mga kababayan, no? Itong si Congressman Terry Ridon dito sa interview kay Karen Davila. Ayan, patungkol po ito doon sa kanyang investigation sa kanyang committee mga kababayan na Committee on Public Accounts, patungkol doon sa mga
korupsyon no, sa palpak na flood control mga kababayan. At tinatanong ni Karen Davila kung pati ba itong mga congressman na kontratista mga kababayan, at specifically pinangalanan itong si Saldico na congressman ng Ako Bicol Party List, at siya yung founder ng Sunwest na construction company na nakakuha ng maraming kontrata mga kababayan. 79 contracts, 79 projects ang nakuha niya, at nagkakalaga daw po ito ng 10 billion mga kababayan. Pati yung isa, yung Highton Construction na pagmamayari naman daw ng kanyang kapatid yata kung hindi ako nagkakamali. Meron pong 61 na project na nakakuha or nakuha, at nagkakalaga daw po ito ng nasa 4.8 billion mga kababayan. So talagang ang laking pera na to mga kababayan, no? We are talking about billions here. At itong committee ni Terry Redo na public accounts ay kung hindi pa pinupush ni Karen Davila na kung pati ba si Saldico ipatawag, ay hindi pa niya din mga kababayan na ipatawag daw itong mga congressman na may mga anomalya or may mga corruption. So kitang-kita mga kababayan na hindi seryoso itong committee ni Terry Redo or dito sa House na investigation kung papanagutin itong mga talagang kurakot, kasi yung DPWH yung kanilang iniipit, at sabi ni Karen Davila hindi naman yun yung totoong talagang kawatan, no? Kung talagang thereafter talaga na imbestigahan ito, na madugong investigation, dapat itong mga kontratistang mga congressman, yun dapat ang ipatawag. At tila pansin ko mga kababayan, on my own opinion, itong si Terry Redon mukhang may something mga kababayan na hindi talaga to seryoso, no? Na panagutin itong mga kontratistang congressman na kaalyado nila mga kababayan. At itong si Saldico mga kababayan, kung maalala natin, isa to sa mga pakana doon sa nanggigipit kay Vice President Sara Duterte noong 19th Congress mga kababayan. Isa to sa mga nangipit, no, or iniipit yung budget ni VP Sara at yung investigation nila doon sa confidential funds mga kababayan. So ngayon ang karma ay dumating na sa kanila mga kababayan. So sila pala yung may mga something na tinatago mga kababayan. At ngayon mukhang bumaliktad na ang mundo mga kababayan. No? Sila na ngayon yung iniimbestigahan dyan sa kanila mga kagagawan. At sana po itong sa House of Representatives, yung Quadcom nila na ipinagmamalaki, ay sana ito na ipakita niyo yung galing nyo dito sa investigation nyo dito sa mga kontraktor na mga kasamahan nyo dyan sa Kongreso, sa mga congressman na kontratista. Ito na yung pagkakataon nyo magpakitang gilas sa taga Quadcom. Ito yung dapat nyong imbestigahan, no? Unahin. Wag na yung paulit-ulit na confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kasi tapos na yun, laos na. Hindi na yun pansinin ng mga tao dahil alam na po ng lahat, paulit-ulit na lang kayo. Ito yung imbestigahan nyo, yung mga kontraktor na mga kasamahan nyo dyan. Ito dapat yung unahin nyo. Kasi medyo may kalakihan din to mga kababayan, no? Yung pera dito, bilyones, hindi lang milyon, bilyones ang pera dito na involved dito sa mga palpak na mga flood control mga kababayan. At ito naman si Terry Redon, akala mo naman malinis, no? Matatandaan natin noong 2017 ay sinibak po ito ni Pangulong Duterte noong siya yung dating pinuno mga kabayan ng Presidential Commission for Urban Poor, no? Or for the Urban Poor, na panay biyahe mga kabayan sa ibang bansa. At kaya nga sinibak siya kasi naka 7 or 8 yata daw itong biyahe sa ibang bansa mga kababayan. At wala naman daw kinalaman dun sa kanyang trabaho na para nga sa urban poor. At yun, tinanggal po siya ni Pangulong Duterte noong 2017 mga kababayan. At di ko alam bakit siya yung kinuhang chairman, no, ng Committee on Public Accounts. Siya yung itinalaga. At ewan ko mga kababayan, di ko alam kung ano yung paano nangyari siya yung naging chairman dyan. At tingnan natin kung ano po yung kinahinatnan ng kanilang hearing, no, dito sa kanyang committee. At tingnan natin kung mapanagot ba niya or maka-imbestiga ba ito ng mahusay mga kabayan doon sa kanyang mga kasamahan dyan, na mga involved, no, itong mga kontratistang mga kasamahan niya. At sana wala silang pinagtakpan
pagtatakpan, no, or pagtatakpan at walang kikilingan dito sa kanilang gagawing investigation, mga kababayan, no, patungkol dito sa mga flood control na palpak, mga kababayan. At para sa aking opinion, mga kababayan, naniwala ko na hindi lang po itong si Congressman Saldico yung involved dito, no, ng mga kontratistang congressman. Marami pa dyan, mga kababayan, na magsilabasa, no, sa pagiging or sa pag-imbestiga dito. Marami pa dyan mga pangalan ng mga congressman ang maglutangan, mga kababayan. At lalo na dito sa Senado, no, dito sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Marami diyang pangalan ang lalabas sa mga congressman na mga kontrata or kontratista, mga kababayan. At yun ang dapat nating abangan, mga kababayan. Sa Senado tayo mas titingin ng patas na investigasyon kaysa dito sa Kamara, sa lower house, dahil sa pagsagot pa lang ng mga katanungan ni Karen Davila dito kay Terry Ridon, no, ay parang hindi talaga to si Terry doon kasi parang yung iniipit lang nila dito or imbestigahan yung mga taga DPWH, yung mga maliliit lang na tao, no, yung mga front lang, mga kababayan, no, yung mga congressman na nasa likod na mga big time ay yun sana yung talagang itudo nila sa pag-imbestiga, no, gaya ng sinabi ni Karen Davila na dapat bloody yung investigation dito, at yung mga congressman na mga kontratista, yun yung dapat unahin nilang ipatawag doon sa kailang hearing, mga kababayan, no? At on the other side ay nakaka-excite din naman na makita itong mga congressman na kontratista na ito na magharap-harap sila dyan sa kanilang hearing sa Kongreso. At tingnan natin kung gigisahin din to, mga kababayan, kaya nila, no? Ang dami nating mga galing dyan ng mga congressman, mga abogado pa, kaya tingnan natin kung gigisahin din kaya halimbawa itong si Saldico, mga kababayan. At marami pa yan dyan, hindi lang po ngayon, no, ng mga congressman, yung 19 Congress, mga kababayan, na yung mga congressman noon na hindi na pinalad na nanalo or kaya nag-ibang pwesto na kasi tapos na yung termino, ay tingnan natin kung ipatawag kaya yun, mga kababayan, no, yung mga congressman ng 19 Congress na graduate ngayon dyan sa Kongreso, sa 28 Congress, kasi wala na po yung termino nila. Ayan, so abangan natin, mga kababayan, no, ay talagang nakaka-excite ito, mga kababayan, at malamang sa malamang ay trending to, mga kababayan, no, kung magharapan itong mga congressman ito haharap doon sa Quadcom o kaya kung anong committee yung mag-imbestiga, mga kababayan, dito, no. Ayan, so alamin natin at abangan yan natin, mga kababayan. Pero bago yan, syempre abangan natin ng counter hearing din ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee niya, mga kababayan. So ano pong opinion dito, mga kababayan, no, sa pag-interview ni Karen Davila kay Terry Ridon? So anong masasabi niyo dito sa mga sagot ni Terry Ridon? Naniwala po ba kayo sa kanya? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.